Ayan. Mainit din po si Bongo ngayon. Seloso pala si Bongo ano, kasi napanood ko yung kanyang ano, yung kumbaga kung hindi ako nagkakamali, Gatchalian din yung kausap niya dun mga kababayan. Correct niyo na lang po ako 'no, kasi, habang hindi pinapanood, kumbaga nasa tenga ko lang yung cellphone habang pinapakinggan 'no, doon sa Senado. Doon sa Senado mga bossing. So sabi niya dun, "Eh, bakit pinagbabawal na sabihin yung aking pangalan ganito bla, 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 bla." Eh, yung, kumbaga tulong diyan galing naman din yata galing yata sa ano 'no, sa sarili niyang bulsa yung ano, yung sa DSWD. At isa pang nakita ko, "Eh, bakit pumunta ka lang dun biglang nailabas na agad?" Sabi kay ano, kay Gatchalian "Eh, bakit gano'n?" 'No? Pumunta ka lang dun, o Rex Gatchalian, ayan. Pumunta ka lang dun, dalawa na agad, puwede ng doblehin yung bigay, ang bilis-bilis, ganito. Eh, yung pangalan ko hindi mabanggit-banggit, pinagbabawalan pang mabanggit-banggit. Ako kay Senator Bongo, mga kababayan, kung talaga naman palang gusto niya 'no, na talagang kailangan, eh, um, ano ba sa Tagalog yun, mapangalandakan yung kanyang pangalan. Siya na mismo kung galing sa kanyang sariling bulsa yung pagtulong, o dumirekta na siya. 'Di po ba mga kababayan, sabi niya dito, eh, baka yung pera ng ano DSWD ginagamit ninyo sa pamumulitika ninyo, ginagamit ninyo sa ano, tatakbo ka ba? Tatakbo ka ba? Gano'n with matching, medyo yung tipong pinipigil yung ano, panggagalaiting, "Tatakbo ka ba?" Sabi sabi ni ano, sabi ni Rex Gatchalian, hindi po, wala po akong planong tumakbo, hindi po ako tatakbo." 'No? Kahit saang posisyon, wala po. "Tatakbo ka yata, eh." Inulit pa, "Hindi nga po, hindi po ako tatakbo." "Sa 2025 tatakbo ka?" "Your Honor, hindi nga po ako tatakbo." Oh, akala ko hihinto na si Bongo dun mga kababayan. Hindi pa din, "Oh, 2028 baka 2028 gagamitin." Grabe ano mga kababayan. Alam niyo, kasi ewan, kung tama yung pag-a-analyze ko, yung pag-a-analisa ko mga kababayan. 'Di ba nga nung isang araw, ano na, kumbaga nagsasalita na si Ipe, mga bossing 'no, sinabi na, si Philip Salvador, tatakbo para sa PDP, wala ng laban. Hindi ko ibig sabihing wala ng laban, kumbaga talunan sila, hindi po yung ibig ko sabihin. Kasi yung PDP tinanggal na po yung salitang laban doon sa kanila, kaya PDP wala ng laban 'no. Pero kapag si Ipe talaga ang kanilang, isa sa kandidato, yun walang laban po talaga yun. Tatakbo ka ba 2028? So ngayon mga kababayan, nai-announce na din po sila na sabi Bongo, o tapos, Philip Salvador, mga bossing. Tapos ang masyadong narinig ng taong bayan, nagulantang ang taong bayan, mga bossing, pangalan ni Philip Salvador. Yung Bongo, hindi umingay, hindi umingay yung Bongo. Hindi po ano, kumbaga bilang isang politiko na ikaw ay tatakbo tapos next year na, mga kababayan, medyo alarming po ito. Nakakaalarma para sa kanya mga kababayan. Hindi umiingay yung pangalan ko, Eh, kailangan po ngayon pa lang po medyo matunog na matunog 'yan. Parang hindi nababanggit yung pangalan ko, patay tayo diyan. Eh, alam niyo na po mga kababayan kapagka gano'n, may tulog po 'yun mga bossing. 'No? Sabi ni Bliss Joy, "Sir Mark, pakisabi kay Bongo na pakitanggal ang mukha niya sa Malasakit Center kasi sir 'di ba pera naman ng gobyerno ginamit doon at hindi pera ni Bongo sa lahat kasi ng resibo ng Malasakit Center." "Oh, Senator Bongo, pakitanggal mo daw yung mukha mo diyan, 'no, at pera naman daw po ng siguro ma'am, baka siguro, kasi ako yung nag-isip nung proyekto, pero kahit na po ano, kahit siya yung nakaisip ng proyekto, siya yung nagsabatas nung gano'n, eh, dapat nga 'di ba, wala yung pangalan niya. Pera ng taong ang hilig nila kasi sa ganyan, eh. Alam niyo po mga kababayan, yung kami po nandiyan pa ng pamilya ko 'no, nung bakasyon namin nung nakaraan,
Halos karamihan po, hindi ko na sasabihin kung saang lugar 'no. Halos karamihan po ng madaanan namin kada kanto may pagbati si Bongo. Parang kumbaga, sa Holy Week yata yung kanyang pagbati o ingat yata sa pagda-drive with matching mukha ni Bongo, mga kababayan. Kaya sabi ko, naku ang aga nito, Although pagbati lang naman, wag nating isipin na nangangandidato na agad. Pero siyempre mga bossing tayo, 'no, kabisado natin yung mga galawan po ng mga pulitiko, eh. Kabisado natin yung mga ganyan, mga, maaga pa lang, eh, nagpaparamdam na, mga bossing, 'di ba? So, gusto pala ni Senator Bongo, eh, yung pangalan niya maging kumbaga kumalat at makita, oh, Bongo, 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 Bongo. Lahat ng ano may Bongo na. Oh, 'di ba? Dapat rektahan na siya, eh, bakit pa pinadaan sa DSWD? Sama ng loob ni Bongo kasi namumuhunan tapos nalulugi pala yung negosyo, sabi ni Pin Santos, oh. Galit tayo sa mga traidor pero bine-baby naman natin, naman ni PBBM ang mga DDS at bakit hindi kayo nagagalit? Kayong mga PBBM supporter kapag may mali si PBBM punahin ninyo, huwag sobrang loyal. Ay bakit meron bang ano dapat ikagalit sa ginagawa ni PBBM? Halos ang tahimik nga, tuloy-tuloy yung ano, tuloy-tuloy yung pagtatrabaho, 'di po ba? Tapos panay banat lang yung mga, DDS, oh. Si Bongo tatahi-tahimik lang 'yan, pero marami sa mga moves ni Dutae sabi ni Leilani 'to, siya ang nasa likod nun tulad nung eleksyon, kaya 'wag magtiwala diyan, mas hudas pa 'yan kay, um, sino si Dura, oh. Iisip ko din, eh, 'no? Kasi po mga kababayan, alam din po natin na si dating Pangulong Duterte, damatans na din po mga bossing. Ilang taon na? Mga 83 na 'yan mga boss, 'no? Kung di ako nagkakamali 83 hanggang 85. Talagang pambahay na lang po si ano, si dating Pangulo, mga bossing. Kaso meron pa din pong kumbaga kayag-kayag pa din siya doon sa mga kagaya niyan mga boss, yung mga 7 days rally nila. Yan pong prayer rally nila mga kababayan, oh, nagpapakilala na din po yang mga nandiyaan para po sa pagtakbo mga bossing. Siyempre sino ba naman magsasabi na, "Oh, prayer rally yan hindi yan ano, campaign ano, pangangampanya." Oh, 'di ba? Pero style lang po yun mga bossing, eh, 'di ba? So yung mga tatakbo, ayan, kinakayag-kayag nila si dating pangulo 79. Correction, 79 si dating Pangulong Duterte. Kinakayag-kayag pa din po nila, eh, yung sinasama-sama pa din po nila. Malamang napipilitan na lang po yang, matanda. Ano, yung katawan niya mahina na din po mga bossing. Minsan nga may isang beses akong nakita na kumbaga parang medyo babagsak si dating pangulo, eh. Kaya lang kailangan po nilang ano, dalin ng dalin. Kailangan pa din magtrabaho ni dating Pangulong Duterte para po doon sa mga kakandidato sa 2025. Kasi po mga bossing tingnan niyo, 'pag walang PRRD diyaan sa mga maisog-maisog nilang 'yan, tatauhin ba 'yan? Hindi, 'no? Kumbaga may asim pa din si PRRD kaya lang mga kababayan, yung mga tatakbo sa 2025 walang maasim, 'no? Wala ng asim po mga bossing, ang maaasim na lang yung mga nasa baba kasasayaw. O maghapon ka ba naman magsasayaw dun, maghapon ka na nakabilad sa araw, ano ang ano amoy mo nun, eh, di ang aasim. O yun na lang po ang maaasim, pero yung mga tatakbo sa susunod na eleksyon wala na po. Kagaya niya si Bongo, 'di ba ilang araw na pong nasabi na ano, dadalhin namin si Bongo ng PDP walang laban. Eh, ilang araw na din po hindi pinag-uusapan. Kaya nabigla ako, nagulat ako, aba, sa Senado niya ano kumbaga parang pahiro, 'no? Ang ine-expect ko nga sasabihin ni Bongo dun mga kababayan,
Ang ine-expect kong sasabihin ni Bongo, eh, dapat ano kumbaga pera ng taong bayan 'yan, eh, 'no? Pera ng Pilipinas 'yan, eh. Akala ko sasabihin, dapat walang pangalan ni isa diyan. DSW D na lang 'yan, Department of Social Workers, o ganyan, bla, bla, bla. Yan lang ang nakalagay, walang pangalan. Kaya lang nagulat ako kay Bongo, eh, bakit po parang may nagsabi bawal daw pong sabihin yung aking pangalan. Yun pala, eh, irereklamo niya na dapat kasama siya dun, dapat nababanggit yung kanyang pangalan, 'di ba? Yun pala yung sasabihin niya, sabi ko parang -1 yun para sa mga botante, ano?